October 11, 7 p.m., I check my phone and nakareceive ako ng text message kay Maya. So, yung message niya mga palangga is dun sa kanilang official thread na kung saan nakareceive ako ng mga OTPs, mga important notices, ganun. So, nakareceive ako ng text message sa kanila and ito yung sabi, a deposit of 2,650 pesos is on its way. Please visit paymaya.com to verify your account and accept it. And since I've been using Maya mga palangga sa lahat ng mga bills ko, pambayad ng mga bills. So, I do use Maya sa lahat ng mga payments ko sa mga bills dun sa billers nila. So, I was expecting na possible na baka may na-return na payment sa akin or baka may nag-bounce back na payment. So, sa katangahan ko mga palangga, dahil sa curiosity ko, ayun, napaklik ako dun sa link. Naisip ko din kasi that time mga palangga na, ay, nasa official thread naman siya ng mga messages ni Maya. So, I was expecting na baka legit naman yung message niya. At saka, yun nga, dahil nga inisip ko na baka may mga na-return na bills sa akin or return na mga payments. So, inisip ko na baka nga may something na kailangan akong gawin sa account ko or baka may na-return nga ng mga payments. So, kaya, ayun, ewan ko ba, sa katangahan ko napapindot ako dun sa link. Kung naklik ko yung link mga palangga, it routes me dun sa login page ni Maya. So, nag-login ako. And then, after nun, nakareceive ako ng text message na, great, you have successfully updated your backup identity. Then, after nun mga palangga, nakaka-receive na ako ng mga madaming text message na OTPs saying about personal loan daw, which ay hindi ko naman ni-request. So, sobrang takot ko mga palangga that time. So, I closed that website right away. And nung balikan ko na nga mga palangga yung Maya app ko para ma-double check ko ano nga ba yung nangyayari, hindi ko na ma-access yung Maya account ko. So, ano nangyayari? Nag-error na siya na mali daw yung username and password. So, dinilit na nila yung device ko doon sa Maya. Kasi hindi na daw siya ma-recognize as trusted device, something ganun. And then, tinry ko i-reset yung password pero hindi ko na ma-reset yung password kasi nga yung pati yung email ko napalitan nila. So, wala na akong option para i-reset yung password ko kasi iba na yung email na nakalagay doon sa number ko. So, after nun mga palangga, tinawagan ko yung Maya dahil close sila that time pero meron silang parang dedicated team sa mga ganong concern. Yun nga lang, sobrang tagal ng queue. Almost 1 hour akong nagantay sa queue, na-disconnect pa siya after 10 minutes. So, kailangan ko ulit tumawag, mag-redial. And after almost an hour then nakakuha din ako ng live agent. And I stated my concern dun sa agent. Sabihin ko na wala akong access sa account ko, na-hack yung account ko. And then, hiningan niya din ako ng screenshot about dun sa message na na-receive ko, dun sa Maya, and about dun sa link, dun sa thread nila. So, hiningan niya ako ng screenshot. And then, sinend ko naman yun through email na binigay niya sa akin. And then, sabi ng agent sa akin, possible na hack yung tungkol daw sa tower, something ganun. So, I also requested dun sa agent na i-freeze yung account ko para walang transactions. Pero, I was surprised na na-clear, sabi ng agent, na-clear na daw yung Maya savings ko. Nasimon na daw. Tapos, nagamit na daw yung Maya credits. Tapos, yung Maya loans daw. Nagamit na daw ng fraudster. So, it seems parang huli na yun lang. Pagod nagawa ng action. And that time, mga palangga, nagblanko na iisip ko. I was so na panaginip lang yun. Kasi I used Maya for saving my emergency funds. And mawawala na lang siya ng parang bula. Hindi pa naman siya ganun. Okay lang sana kung maliit lang siya na halaga. Pero more than 116,000 yung laman ng Maya savings ko for emergency funds. And savings para pambayad sa mga bills ko. After ma-freeze nung agent yung account ko, so ginawa niya, binigyan niya ako ng case reference number. And then yung next step is pinasend niya ako ng mga documents, requested documents dun sa secure@maya.ph. So, nag-send ako ng valid ID, tapos nanghingi sila ng mga details like yung number ko, tapos yung dispute form. So, ayun, pinasabit niya ako ng mga requested information tsaka documents dun sa kanilang parang security team, something ganon.
to start my dispute, and then wait daw ako ng 7 business days for updates and for resolution. So after that call mga palangga, so sinabit ko na agad yung mga requested information dun sa email na sinabi ng agent, and then I also submitted dun yung mga forms na hiningi nila, yung dispute form na pinapipilapan sa akin, tapos yung valid ID. So ayun, sinabit ko na naman siya agad through email, and also sinisi ko din yung email address ni BSP para ma-ensure lang talaga na meron din silang copy nung incident. So bad lang din na wala pa rin akong access ngayon sa Maya account ko para makita ko man lang kung ano yung nangyayari. Pero parang niisip ko, parang di ko kakayanin kung makita ko yung ano nangyayari sa account ko. Since sinabihan ako ng agent na wala na lahat. Nagamit pati yung Maya credits na hindi ko naman in-authorize, pati yung personal loan. Paano nangyari na na-approve agad yun? In just 1 minute, naka-receive agad ako. Few seconds nga lang, naka-receive agad ako ng text about OTP. Pero hindi ko naman binigay yung OTP. So, sobrang weird. Paano na-approve yung personal loan na sa ngayon, wala akong idea kung saan nga ba napunta yung pera, kung anong ginawa dun sa pera nung fraudster, transfer ba sa ibang bank, ginamit ba sa pang payment sa ibang merchant. Pero sobrang weird, di ba, kapag magta-process tayo ng transfer sa Maya, which is I normally do din naman kapag magpa-process ng payment sa mga merchants, o di kaya kapag magta-transfer ng pera sa bank account, ganun. Usually, nagsasend pa siya ng OTP. Pero, ito, never ako naka-receive ng OTP. Naka-receive ako ng OTP, pero never ko binigay yung OTP ko for some transactions. Siguro dahil sa successful login ko, baka yun na yung pinaka-ano nila. Parang target nila that they're able to hack the system na ng Maya. I'm not sure kung ano nangyayari sa account ko. Pero parang nakakapanlumo, para hindi ko maiisip kung, hindi ko ma-imagine kung ano yung magiging reaction ko kung ano yung nangyayari sa account ko. Kaya, ayun, for my next step, wait na lang ako ng 7 business days na sinabi nung agent sa akin. So, dahil business day siya mapalangga, hindi kasama yung Saturday, Sunday. So, I was expecting na mga October 23, on or before October 23, I should receive already updates regarding dun sa case ko kay Maya. My next step mga palangga, siguro on mga next days kapag medyo okay na ako. So, reach out ulit ako si Maya para i-attempt to help me get access sa account ko and also to follow up sa dispute. I was disappointed din sa sarili ko mga palangga kasi I'm working at a fintech company. I'm dealing this kind of complaints din sa mga customer na na-assist ko sa trabaho ko. Pero, yung mismong sarili ko mga personal bank accounts, hindi ko man lang mapaprotektahan yung sarili ko. Nakakainis siya nga palangga. Naiinis din ako sa sarili ko. And I'm also disappointed din sa Maya kasi paano nangyari na nahack ng fraudster yung kanilang messaging system na parang it appears na official, ginagamit na yung brand name nila to send those kinds of fraud messages. So, nakaka-disappoint lang din na hindi ganun ka-secure yung kanilang system. Not only that, pati yung mga transactions na usually I do receive OTPs kapag magka-transfer o magpa-process ng mga payments sa mga merchant, ganun. So, parang sobrang weird na hindi ganun kataas yung kanilang security measures. Pati din yung pagla-login ng account na phone number lang yung magagamit mo. Wala kang option to retrieve using email. So, I was disappointed din sa security measures. Although may security measures naman si Maya, pati din yung mga bank. So, may mga security measures naman silang nilalagay. Pero I guess parang hindi ganun ka-complete yung security measures nila na pati yung fraudster, they are able to make changes dun sa account ko or maybe override something. I don't know kung ano nangyayari at paano nila nagagawa. I started searching as well this kind of cases mga palangga, and I was surprised na hindi lang pala ako naging victim. Madami na rin pala naging victim. Pag search nyo sa Facebook, search nyo Maya got hacked. So, ang dami rin palang naka-experience na ganitong same concern sa akin. Pero yung iba naman is sa Globe din daw. Naka-receive sila ng text message sa Globe to verify something, ganun. And then, na-lead sila sa Maya. So, pero parang same tactics, ganun. So, I guess it's like, I'm not sure if it is spoofing siya. Kasi, ginagamit na nila yung brand ng Maya, and
guess what? Doon pa siya sa pinaka-official thread talaga ni Maya where I receive OTPs and important notices sa kanila. It seems parang napasok ng fraudster yung cell tower, and then ayun, they started to use the name of the brands to send fraud messages. So, very, very alarming talaga siya. Kasi, before yung mga text message, yung mga scam message na receive natin, di ba yung mga personal number, ganun, pag nakita mo galing siya sa personal number, ay, matik, scam to. So, ayun, di-decline ko yung mga ganun. Pero, getting the messages from the brand itself and also dun sa official messages thread na nakaka-receive ako ng mga OTPs. So, sobrang alarming talaga siya for me. And not only for me, but also to everyone na, especially my user kayo, and also knowing din na nangyayari ito, ibig sabihin hindi lang pala kayang gawin ng fraudster to sa Maya, but also with other brands din. Can't believe that this is all happening talaga, mga palangga. Sobrang nakakatrauma talaga siya. So, ayun, I'll be waiting for updates sa kanila. Then, if I hope din na makaka-receive din ako ng favorable resolution or favorable result, since I know naman yung mga process ng dispute, matagal talaga siya, but I'm hoping for favorable result. Please, Maya. And for my next step, kapag in case na hindi ako makuha yung favorable result ng dispute case, so I'll take this action talaga, or I'll submit feedback talaga sa BSP and also sa NBI. Sa ganun, they know this kind of instances or this kind of incident. Every time nakakita ko yung mga Maya logo, maisip. I'm hoping na panaginip lang na pwede akong magising. I'm missing Maya for so long na, and then suddenly ito yung may experience ko. Although may fault naman talaga ako with what happened, kaya super disappointed din ako sa sarili ko. This is a very, very expensive lesson talaga for me. And not only for me, but also para maging awareness din sa inyo to protect your bank account. Ayos pa kasi dun sa interest and something ganun. But now I realize na aanin mo yung mga banks na madaming mga features, kung saan yung security naman is hindi naman ganun ka kalaki, or hindi naman nila pinagpo-focus yung security. So very, very expensive lesson talaga for me. And I hope hindi naman ako yung mabash. Ina-accept ko, this is all of my katangahan and kayo kabobohan ko. So, ewan ko. Anyway, update ko kayo guys kung ano yung mga mangyayari sa sunod. And again, I'm still hoping, Maya, please help me na you guys are able to take action for this. You guys claiming that you're a bank insured with PDIC, so I'm hoping na magagawa niyo na paraan yung ganito incident.